Clarita. Ako ang nag-iisang anak ni Doña Pia Alba at Kapitan Tiago. Tinaguri ang pinakamagandang bituin at nag-iisang mutya ng San Diego. Ako ay may katangiang mahinhin, maganda, masunurin, mapagmahal, at kilala bilang may kalinisang puri bilang isang babae. Inilalarawan bilang isang mistisa, bilog ang mga mata, at ito marahil ang pamantayan ng kagandahan sa Pilipinas. Ako ang babaeng sinisinta ng Maginoong si Crisostomo Ibarra, na siya ring aking kababata. Ako si Basilio, anak ng mga inosenteng biktima ng sistema. Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin na nagsasaya parang walang problema, o di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalye Anrualge ng Binundok, sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Jesus Mariosep! Maghintay nga lang kayo mga bulagsak! Nakakayamot talaga ang bansang ito. Halatang iba ang pamahala kumpara sa Madrid. Ang masama pa, puro na lang Indyo ang nakatira. Ayoko talaga sa mga Indyo. 2 taon akong nagsilbi at nagtiis sa pagdidilil ng kanin at saging para sa bayan ng San Diego bilang isang kora paroko. Ngunit nang ako'y umalis, ilang matanda at hermanos lamang ang naghatid sa akin. Mga walang utang na loob. Dahan-dahan, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng Indiyo. Tama siya, reverensya. Baka magtampo si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala, matagal nang hindi itunuturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang isang Indyo. Malayong-malayo na siya sa ganong uri ng mga walang galang na tao. Anong hindi kasing saklap ang nangyari sa inyo ang sa amin? Sigurado akong nagsayang lamang kayo ng pera sa pagpunta niyo rito. Wala kayong ibang kakainin kundi tinola sa mga Mga Ginoo, ikinalulungod kong ipakilala sa inyo ang anak ng aking masirang kaibigan si Don Rafael. Sino kaya ang bisitang dala ni Kapitan Tiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Gagalak ko po kayong lahat na makilala. Ako po si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinalulugod ko kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagalak kong muling makita ang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkakamali ito. Ngunit hindi ko kailanman naging kaibigan ang iyong ama. Kung gayon, Nay, ikaw ang anak ng nasiran si Don Rafael.
Naway ang kasiyang napagkait siyang ama yung pasayo. Gracias, Senyor. Kilala ko yung ama, isang mabait na tao at galang-galang sa Pilipinas. Maraming salamat, Senyor. Servidor! Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra. Ngayong 7 taon sa Europa, malamang ay nakalimutan mo na ang iyong bayan. Ang totoo niyan ay parang ang aking bayan ang nakalimot sa akin. Yan. Totoo ba yan, hombre? Opo, Dunya Victorina. Sa mga bansang napuntahan mo, ano sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ko, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya, wala na akong ibang naibigan kundi ang ating bansa. Kung ganon, isa kang bulag na hangal, iho. Ay lumalakad na di batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang sakristiya. Naroon ang mga insik na nagtitinda ng sorbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Kinaumagahan, makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyon katabi ng isang bintana. Mahabaging Panginoon, ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Magandang araw ho, Tia Isabel. Nandyan po ba si Maria Clara? Ay, andyan ka pala. Halika, nandito siya sa loob. Boys, ¿Cómo estás? Clarita! Nais ka makausap ni Ibarra! Tiyak ko at may pagkasundo tayo ng ating mga magulang. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makakahanap ng babaeng katulad mo. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro ay nabihag mo na ang maraming kababaihan sa lahat ng bansa na iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ako hahanap ng iba? Sinungaling, hindi ako naniniwalang sinasara mo ang iyong mata pagdating sa mga dilag na tagal de Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. Patawad aking sinta, ngunit kailangan ko ng lumisan. Naiintindihan ko, Ibarra. Ikaw sana ay makapaglakbay ng matimasay. Paalam aking minamahal. Patnubayan ko naman ng kapal. Magandang umaga, Reverensya. Magandang umaga rin sa inyo, Isabel at Clara. Ano yung tungo? Pupunta kami ng Hierro, Padre. Kunin ko lang ang mga gamit ko doon. O sige, bueno. Kakausapin ko lamang ang inyong ama. Muchas gracias, Padre. Santiago! Padre, anong sadya mo? Tandaan mong mabuti ang sinabi ko sa iyo, Santiago. Kapakanan mo lamang ang aking iniisip. Naintindihan ko, Padre. Magsunod na yung kahilingan. Uy, sa lugar tayo mag-utay. Bagong bago pa yan. Pare-parehong bagong libing lang yung mga to. Ayoko na, meron pa mga dugo ang mga buto at saka buhok. Masyado ka namang maselan. Kung ikaw kayang humukay ng ginagawa ko dito. Isang bangkay na 20 araw pa lang nalilibing. Madilim na ang gabi noon. Namatay pa ang aking ilawan. Kilabot din yung sinasabi mo. Natanggal pa ang mga pako sa ataul. Kaya lumabas ang kalahating katawan ng bangkay. Saksakan ng baho ang bangkay. At binuhat ko pa yun sa gitna ng malakas na ulan. Bakit mo ginawa yun? Bakit sino ko yung mga bangkay? Sino ba nagluto sa'yo? Sino pa? Hindi yung kurang malaki. Para ka namang gwardyang sibil kung magtanong. Ang utos lang sa akin ng kurang malaki, ilibing ko sa libingan ng mga inchik ang mga bangkay na nahukay ko. Hindi ko nagawa kasi malakas ang ulan at malayo ang libingan ng mga inchik. Ayoko na magukay. Sa mag-isang bunga na nabiyak. Panigurado hindi ako makatulog mamayang gabi.
Anong nagawa pa si Basilio para sa kapatid? Tanging mga hambalos, impit na sigaw at daing na lamang ang kanyang narinig. Pagkatapos noon ay nakabibinging katahimikan. Pagdating ng ika-10 ng gabi ay nakapinid na ang buong simbahan, kaya't kinalag niya ang tali ng batingaw upang makapadausdos siya mula sa bintana ng kampanaryo. May maririnig na 2 putok ng baril sa lansangan, ngunit walang sino man ang pumansin. Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampa ni Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng tuyong tawilis, tapang baboy ramo at isang hita ng patong bundok na hiningi niya kay Piloso Potasio. Nagsaing din siya ng maputing kanin at namitas na kamatis sa kanyang bakuran upang gawing sausawan. Naku, sigurado matutuwa nito si Crispin at Basilio sa inayong nakong ulam. Inay! 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 Oh anak, ano nangyari sa'yo? Ba't puno ng mga dugo ito? Tumakas po ako sa kumbento. Ngayon naman po ako pinauwi ng sakristang mayor. Oh, halika rito at gagamutin natin. Pasensya ka na anak dahil tawilis na lang ang natira sa inyo dahil inubos na ng ama mo. Hindi ka ba niya sinaktan? Huwag ka mag-alala anak, hindi naman niya ako sinaktan. Teka, nasaan na ba si Crispin? Pinarusahan po siya ng sakristang mayor at napagbintangan daw po siyang may ninakaw na 2 onsang ginto. Hindi naman niya yung ginawa talaga. Hindi daw po siya papauwiin hanggat hindi na ibabalik ang mga iyon. Ano? Hindi naman ganyan si Crispin. Huwag ka mag-alala anak dahil pupunta ako bukas. Pasensya ka na anak dahil tawilis na lang ang natira sa ulam mo dahil kinain na ng ama mo. Hindi ka ba niya sinaktan? Huwag ka mag-alala anak, di naman niya ako sinaktan. Teka, nasaan na ba si Crispin? Pinarusahan po siya ng sakristang mayor at pinagbintangan siyang may ninakaw daw siyang 2 onsang ginto. Hindi naman talaga ginawa ni Crispin yun, inay. Hindi daw po siya papauwiin hanggat hindi na ibabalik ang mga ninakaw niya. Ha? Hindi naman ganyan si Crispin. Huwag kang mag-alala anak at kakausapin ko bukas ang kura. Tulog na ang mag-ina sa kanilang papag. Naglalaro pa rin sa isipan ni Basilio ang sinapit ni Crispin sa sulok ng kumbento habang takot na takot. Umihikot sa isipan niya ang mga daing at sigaw ni Crispin habang wala siyang magawa dahil sa sariling takot. Sa kapaguran, nakatulog din si Basilio. Ngunit sa kanyang pagtulog, siya ay nagkaroon ng isang masamang panaginip. Napaniginipan niya si Padre Salvi na pinagpapalo si Crispin kasama si Sacristan Mayor dahil siya raw ay nagnakaw. Pinaglaban ni Crispin na hindi siya ang nagnakaw at ang Sacristan Mayor ang tunay na nagnakaw. Kaya pati ang Sacristan Mayor ay nakisama na rin sa pagpapalo sa bata ng walang tigil. At dahil sa panaginip na iyon ay nagising si Basilio. Wala yung bata ka, magnanakaw ka. Hindi pa po nanakaw. Umagahan ay maagang namitas si Sisa ng mga pinakahinog at pinakaberdeng gulay sa kanyang gulayan. Inilagay niya ito sa isang bakol at saka umalis upang pumunta sa simbahan at kausapin ang kura. Nais ko lang po makausap ang kura. Hindi maaari. May sakit ang kura. Ha? Ngunit gusto ko lang makita at makausap si Crispin. Huwag kang mag-alala. Alam naman nating lahat na si Crispin ay nasa inyo na. Ha? Ngunit si Basilio lang ang nasa bahay. Kagabi kasi, tumakas si Crispin dahil madami siyang ninakaw. Iposa. Ha? Gusto ko lang makita at makausap si Crispin. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Anong ginawa mo dyan? Tumayo ka nga. Tulungan mo ako makita at makausap si Crispin. Crispin, alam.
sa kanilang dampa ay nagulat siya sa kanyang nakita. Mga gwardiya sibil na naghahanap sa kanilang bahay na tila may hinahanap na tao. Gula-gulanit na ang kanyang damit dahil sa pangit na kondisyon sa kulungan. Hindi na ininda ni Sisa ang nangyari sa kanya, bagkus ay hinanap na lamang niya ang kanyang mga anak. Nagpunta sa takot ni Basilio ay napatakbo siya at di sinasadyang mapunit ang tela ng kanyang damit na may bahid na ng dugo at nasabit sa sanga ng isang malagong halaman malapit sa bangin. Nakarinig si Sisa ng putok ng baril mula sa kanilang bahay, kaya't dali-dali niyang pinuntahan iyon. Crispin, Basilio, mga anak ko. Hangin. Nakikita mo ba sila, Crispin at Basilio? Crispin! Crispin, miss na kita. Ay, hindi naman pala. Crispin, Basilio, mga anak. Crispin. Naku, miss ko na kayo. Miss ko na talaga kayo. Basilio, Christine. Mga anak ko, miss ko na. Nasaan na ba ngayon mga anak? Mga anak ko. Naku, sinong bata pasik na yan? Nako, pupunta na lang ako ng bayan. Hingi ako ng tulong, Lula. Clarita, may ipinadalang sulat para sa iyo. Ave Maria. Gracia plena. Dominus tecum. Benedictatum. In mulieribus. Et benedictus. Fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria.
Ayaw po